Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas, na tinaguriang Kambal, Natanael, na taga Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Ako'y mangingisda." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Wika niya, "Mga anak, mayroon ba kayong nahuli?" "Wala po," tugon nila. Wika niya, "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo." Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya noon at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na punong-puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 70 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang ay nakakita sila roon ng baga na may isdang nakaihaw at tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isda na nahuli ninyo," wika ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro, hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. "Halika kayo at mag-almusal tayo," wika ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas na magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay, ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Happy Easter po sa ating lahat. Muli po nating palakpakan ng Diyos na muling nabuhay. Ngayon po ay unang Biyernes, di lamang ng Abril, unang Biyernes din po ng Easter season, at tuwing unang Biyernes, First Friday, ito po ay ating ipinagdiriwang sa karangalan ng kamahal-mahalang puso ng ating pong Jesus Nazareno, bukal ng mabathalang awa. Sabihin nyo, Father, parang all na yan ah. Saktong-sakto na. Nandun na ang pong Jesus Nazareno, nandun na ang debosyon sa kanyang Sagrada Corazon, at nandun na rin ang ating ipinagdiriwang nobenaryo para sa kapistahan sa linggo. Si Jesus ang bukal ng mabathalang awa. Kaya para wala hong intriga,
walang selosan sa mga grupo-grupo at organisasyon, pag-iisahin nating lahat. Ngayon, ito ang araw, unang Biyernes ng Abril, unang Biyernes ng Pasko ng Pagkabuhay, ipinagdiriwang natin sa karangalan ng kamahal-mahalang puso ng Poong Jesus Nazareno, bukal ng mabathalang awa. Saan ka pa? Nandun na lahat, di po ba? Amen. Now, napakaganda po ng ating ebanghelyo ngayon na ang sabi sa katapusan, ito ang ikatlong pagpapakita ng Panginoon. So that means, it presumes na meron ng una pang dalawa. Yan ho ang ating mga pagninilayan sa mga susunod na linggong pagdiriwang. Ngunit para po ngayong Biyernes na ito, narinig natin na si Jesus ay muling nagpakita sa Panginoon, ikatlong pagkakataon, at ang pagpapakita niyang ito ay hindi lang po lalang siyang magawa, no? Patay oras, hindi. Ito ay napakahalaga dahil ito ay pagpapatunay niya sa mga alagad na hindi siya nakakalimot sa kanila, hindi niya tinatalikuran ang mga pangako niya sa kanila, bagkus ito'y kanyang tinutupad at may hatid siyang dagdag na pagpapala sa kanilang lubusang magtitiwala. So yun ho, ang buod ng ating pagdiriwang, ang pagpapakita ng Panginoon. Hindi siya nakakalimot sa kanila, hindi niya sila tinalikuran, bumabalik siya, hindi para singilin, hindi para sumbatan, ba't niyo ako tinalikuran, ba't niyo ako pinahamak, ba't niyo ako iniwan. Wala hong ganon. Bumabalik siya upang tuparin ang lahat ng mga ipinangako niya. At muli niyang ipinapaalala sa mga alagad ang mga natatanging karanasan niya sa kanila bago pa siya napahamak. Na kung tutusin, narinig na ho natin to, di ba? Kung tayo ay madalas nagbabasa ng mabuting balita, dumadalo sa banal na misa, tiyak meron hong alingaw-ngaw, may echo, familiar, it sounds very familiar, na si Jesus nagpakita sa kanila nang sila'y walang huli. Di ba? Yan ho ang pagkakataon na nang si Pedro ay tinawag niya at ang kanyang kapatid na si Andres. At ngayon, muli niyang inuulit sa kanila na siya'y nagpapakita sa kanila at itinuturo sa kanila, sinasamahan sila sa pangingisda. So hindi lang siya nakalimot, hindi nakalimot sa mga alagad, pwede niyang nag-move on na lang siya, tinalikuran niya lahat, hindi. Pero binalikan niya ang mga alagad, kasabay ang pagtupad sa kanyang mga pangako sa kanila, at mayroong panghatid na pagpapala sa lahat ng lubusang sa kanya'y magtitiwala. Imagine, meron pa hong breakfast prepared by the Lord. Saan kayo nakakita ng ganyan? Libreng almusal, na Diyos pa ang naghanda. Maraming isda, maraming handa. At ito ho, ang mga dati ng karanasan nila, na muling pinagtitibay ni Jesus, ngayong siya'y muling nabuhay, tanda na siya ang Diyos na hindi nakakalimot at siya ang Diyos na paulit-ulit bubuhayin, dadagdagan ang pagpapala sa atin, lalo na kung tayo'y may higit na pagtitiwala sa Kanya. Tiyak marami na ho tayong karanasan sa Panginoon. At hindi ho matatawaran ang mga karanasan din na tayo'y nasaktan. Pinaasa tayo ng Diyos. Pinaghintay niya tayo. Ngunit huwag makakalimot, ang Diyos po'y hindi sinungaling. Kasi kung siya'y nangako at ang pangako'y hindi naman niya tinupad, kinalimutan, tinalikuran, anong tawag natin sa taong ganyan? Nangako, hindi naman tinupad. Di ba? Anong tawag ho natin dyan? Hello? Gising pa ba kayo? Oh, ang taong nangako na hindi tinupad, anong tawag?
sinungaling. Di ba? Ang Diyos na si Jesus, pinatutunayan niya, hindi siya sinungaling. Hindi nga niya nalilimutan ni ang mga alagad na hindi niya sinisingil, hindi niya binabalikan para konsensyahin, kundi upang muling sariwain sa kanila ang mga pangakong binitawan niya, ang mga karanasan niya dati pa sa kanila, at higit pa silang pagpapalain sa pagtitiwala niya. Kaya ito ho ang hinihingi sa atin ngayong panahon ng Pasko ng Pagkabuhay, na kung ang Panginoon na muling nabuhay para sa atin, dahil sa atin, di kailanman nakakalimot, sana tayo rin, sana all, sana tayo rin, di natin kakalimutan na nung minsan ako'y tumawag sa Kanya, hindi niya ako tinanggihan. Na nung minsan ako'y nangailangan, siya mismo ako'y tinulungan. Na nang mismo ako'y nagipit, may pinadala siyang tao upang ako'y tulungan. Hindi ako makakalimot sa Panginoon dahil siya rin ay hindi rin nakakalimot sa atin. At magandang ngayon ho na tayo ay nasa simula pa lamang, it's the first week of Easter. Balikan natin, sariwain natin, huwag kalimutan ang napakaraming mga biyayang ipinagkaloob na niya sa atin. At sa ating lubos sa pagtitiwala na ito'y muli niyang bubuhayin, muli niyang sasariwain, muli niyang tutuparin, higit na pagpapala at ang ibibigay niya sa lahat ng mga taong lubos na magtitiwala. Hindi ho madaling paniwalaan ang Panginoong muling nabuhay dahil walang nakakita sa kanila. Libingang walang laman, batong panakip na naigulong na, mga kayong linong maayos na nakatiklop, hindi ho madaling paniwalaan. Ngunit ngayon na siya'y nagbabalik sa karanasan ng mga alagad, sinasamahan sila sa pangingisda, binibigyang katuparan ang masaganang huli, muli niyang sinasaluhan sila sa pagkain sa almusal. Ito'y sapat ng patunay na ang Diyos ay hindi nakakalimot, siya'y buhay na buhay at patuloy na sa ating magbibigay pagpapala sa lahat ng magtitiwala. Kaya sana po sa simula ng Easter season, ngayong Pasko ng Pagkabuhay, ito ang hingin natin sa mahal na poon. Sana hindi tayo makalimot. Hindi tayo makalimot sa lahat niyang kabutihan at sa lahat din ng ating mga ipinangako at binitawang salita sa Kanya. Tiyak, meron ho kayong mga pangako. Nalimutan na ba? Alalahanin. Alalahanin. Kasi ho, yan ang patunay ng Diyos na muling nabuhay. Mayroon tayong mga pangako sa Kanya na dapat din nating tuparin. At ang ginawa niya sa atin noon, hindi ko rin dapat talikuran at kalimutan. Nang sa gayon, sa ating pag-usad sa buhay, higit nating mararanasan na mayroon mang problema, mayroon pa rin pagsubok, ito pa rin ang aking kalagayan. Ngunit, ang Diyos ay muling nabuhay upang hindi tayo talikuran at hindi tayo pabayaan. Palakpakan po natin ang Panginoong muling nabuhay.